pagka nakita kasi sa'yo ng tao, somehow nape-present mo din yung mga sinusuot mo. Kasi Yes. sobrang importante po sa akin ng damit and saka ng Oo. jewelries. Ng jewelries. I remember one time, merong mga nagko-comment, kasi nag-gain ako ng weight Oo. sa loob po ng PBB. Tapos parang nagagalit sila minsan, they want me to have a style, a certain style na hinahanap nila sa akin. Na parang, bakit ganyan manamit si Mika? Bakit ganyan yung accessories niya? Akala ko ba goldie siya? Bakit ngayon nag-white gold siya? Mga ganun. Parang there's so many gusto nilang isuot ko. Baka dapat kailangan ko mag-improve sa style ko kasi pangit para sa iba. Pero kung yun kung komportable ka doon, Tama. dapat hindi ka talaga nagpapa-apekto. Yes. Tsaka ngayon nakakapagbihis na ulit ako ng ganito kasi pumayat na ako. Yes. And that's a me problem, not Oo. everyone's problem. Before, lagi ako sinasabihan na talo ka pag mabait ka. Lagi sinasabi sa akin na, oh, may mga certain chances or situation na dapat hindi ka mabait, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Which is true for some people, kasi, but that will never work for me. Kasi ako, pag hindi puso yung ginamit ko, hindi ko may-feel na tama siya. When I see the pieces of jewelry, parang I love everybody to have it. Gusto ko yun. Skyflakes, malutong kahit anong ipatong. Wala mo pinapahingo ko pinapahingo. So you have to buy more. Yes. You have to buy more. That's from Tita Small Pack. Welcome to the Jewel Unbox. Our special guest is the PBB big winner, Miss Mika Salamanca. Yeah. Itong interview that we will do is all about para mas makilala ka pa namin, mas makilala ka rin ng audience when it comes to your jewelry and your family also. I just wanna ask, kasi di ba, you entered PBB and then from the PBB, gusto natin talaga mapakita doon yung authenticity natin as a person. So, ano yung difference of that sa PBB for being authentic versus to your content creation? For me po siguro, hindi naman po super major nung difference niya. It's more of, sa TV po kasi ako, hindi ko po hawak kung ano yung lalabas sa mga tao sa PBB house. So ako, mas naging careful po ako inside, not because I don't wanna show my authentic self, but because I know na merong mga tao, may mga batang manonood sa akin na hindi ko hawak kasi hindi ko may edit out if ever na may masasabi ako mali. Siguro yun po yung pinaka-major na difference doon. Pero lahat po ng pinakita ko doon, ako po yun eh. Yes. Kumbaga, siguro, diluted version lang. So with that being said, ano yung nagiging factor sa pagiging authentic mo when it comes to your styling and yung lifestyle mo? When it comes to my style naman, ako, I make sure na when I dress or when I wear anything na nilalagay ko sa katawan ko, para sa akin kasi, naniniwala ako sa manifestation eh. So kung anong nilalagay mo, pinapakita mo sa katawan mo, or ina-express mo sa tao, it's a manifestation of your heart and your soul talaga. So ako po, depende talaga sa mood ko yung style ko. For example, today I wanna be dainty, I wanna be soft, kasi I'm gonna meet someone na soft like you. Oh, So I have to wear something presentable. You're saying that pagka nagsuot ka, talagang you really like it, na hindi lang siya because somebody just say it to you, or Actually, you really want the pieces, or you want something, yun yan, sabi mo lahat ng isusuot mo, it really comes from your heart. Yes, of course. Kasi Yes. po, pagka nakita kasi sa'yo ng tao, somehow nape-present mo din yung mga sinusuot mo. Yes. Kasi sobrang importante po sa akin ng damit and saka ng jewelries. I remember one time, merong mga nagko-comment, kasi nag-gain ako ng weight sa loob po ng PBB. Tapos parang nagagalit sila minsan, they want me to have a style, a certain style na hinahanap nila sa akin. Na parang, bakit ganyan manamit si Mika? Bakit ganyan yung accessories niya? Akala ko ba goldie siya? Bakit ngayon nag-white gold siya? Mga ganun. Parang there's so many gusto nilang isuot ko or maging style ko. Pero nung mga time kasi na yun, hindi ko feel na ganun yung suotin ko. So, at the same time, doon din papasok yung kailangan self-secure ka talaga. Kasi pag nabasa mo yung mga ganong comment, may mapaisip ka na, oo nga, no, baka dapat kailangan ko mag-improve sa style ko kasi
pangit para sa iba. Pero kung yung komportable ka doon, Tama. dapat hindi ka talaga nagpapa-apekto. Yes. Tsaka ngayon, nakakapagbihis na ulit ako ng ganito kasi pumayat na Yes, ako. And that's a me problem, not Oo. everyone's problem. And what I observe also, sa IG mo, nakikita ko rin, you always wear mga pieces of your jewelry. And now you're wearing, it's your first time wearing your Gina jewels. Yes, this one actually. Yes, Ang ganda. oo, di ba? Partners sila. And, suot ko din yung kakabili ko. Yes, Nabudol talaga ako dito, guys. Kung mapapanood niyo yung video namin, ang sinabi ko, ang pinaka nakakabudol sa akin na word, siguro secret word na pwede niyo gamitin sa akin, pero huwag niyo naman pong gamitin sana, is rare. Rare. Sinabi nila na rare to, rare. So sabi ko, oh, grabe, pikit mata ko talaga siyang ting! Ganyan. Pero kasi, it's an investment Yes. talaga. It's an investment. Kapag sinabi mo sa kanyang rare, the first thing that comes to in her mind is yung value of the Yes. piece. Yes. Kasi you cannot find it anywhere ng ganun kadali. And sa suot mo or sa daily life mo, what's your favorite piece? And does it have a sentimental value why you always wear it? Meron akong isang ring na binili ko siya sa pinaka-lowest part or time ng buhay ko. And reminder siya na parang always keep going, ganyan-ganyan. Yung Coco Crush siya na ring. And then, meron namang isa, yung nail na, Na sa bangles. Cartier. Yes, yes. Ano naman yun? Yun yung laging, kahit sa PBB, Yes. lagi ko siyang gamit. Parang ko siyang lucky charm talaga. And then may additional, during the time na nasa PBB ako, naka-receive ako ng cross na necklace Yes, from yun. Brent. Yun din yung naging lucky charm ko. And lucky charm din ni Esnir kasi parehas kami Parehas kayo ng parehas kami cross. binigyan. Oo. So, basically, yung cross talaga, actually, one of the best sellers din namin parati is the cross. Kasi nga, sacred na siya. It's not sacred because you wanna keep it, but it's sacred because it's a source of protection as well for us. So, saying that, now that you're yun nga, kagaya ng sabi natin kanina, you're wearing Gina jewels, and nakita ko talaga sa iyo, Mika, na nagustuhan mo talaga yung mga pieces namin. Actually, literally, na surprisingly, na talagang gustong-gusto niya. Kaya, ang tagal na namin dito, Muntik na nagchichikahan po kami. kung hindi umalis doon. Pero sinabi ko, nag-heads up naman ako. Sabi ko, oo. guys, kaya ko magstay ng 5 hours sa mga jewelry shop talaga. And what more kung yung jewelry shop is totoo, very literal. affordable, Oo. very for everyone talaga. Yes. Now that you're wearing a piece ng sets natin, kasi nakita ko rin kanina, gusto mo ng pieces, Yes. but mostly, you wear yung mga layered natin. Do you think Gen Zs can also, parang, do you still like the pieces na sets or you're more into layer kahit na magkakaiba siya and then you styled it up? Ako Yan. kasi, I mean, kaya ko i-recommend yung mga sets talaga, especially pag sa events, para hindi kayo mahirapan mag-mix and match if you really, kung yun yung gusto nyo. Pero ako kasi, I personally want yung curated talaga. Like ako talaga, ayoko na magkakapareha sila. Gusto ko yung parang may story talaga. Iba-iba. For example, this one, kaya mo siya in-stock because of this, because of that. Gusto ko talaga yung may nabubuo ako na kahit hindi sila, kumbaga kahit hindi sila kambal, magkapatid sila. Ganun. Oo. Kasi na-observe ko din sa kanya yon, guys. So, sa mga hindi pa nakakakilala masyado kay Miss Mika when it comes to her styling and jewelry, talagang very particular siya kung ano yung sinusuot niya. At ang maganda sa kanya, ito maging learning din sa mga Gen Zs to, kailangan at the younger age niyo pa lang is parang nakita ko na talagang may clarity siya kung paano ba niya invest yung money niya, kung paano yung value when she sees a piece talaga, alam niya talaga yon. So, sa lahat ng suot mo ngayon, with your own personal pieces, and then from Gina Jewels na na-shopping mo kanina, what's your most favorite? Ito po, ito talaga, yung nail ko na earrings. Earrings. Galing po to, ito ba yun? Tama ba ko ninawakan? Ito po. Oo, yan. Galing to kay Ben Benedicua, one of my best friends. Best friends mo. Binigay niya sa akin to without a reason talaga. Binigay niya lang sa akin because he loves me. Oh, wow. Kasi parang na-feel niya lang na, oh, I love you. Tapos binigyan niya ako ng gift. And it's not cheap kasi. And Yes. ako kasi, hindi ako wala akong pakialam kahit anong ibigay mo sa akin, kahit tissue paper. Basta yung thought nun, kung bakit mo ako naalala nung binigay mo tong gift na to, yun talaga yung pinangahawakan ko. Sobrang... So, kaya, looking back and after hearing that, are you also giving gifts to your family ng jewelry pieces? Yes, opo. Yes. Especially po sa mom ko talaga. Lagi ko siyang binibigyan ng ring, ganyan. And saka pagka meron siyang gustong pieces na sa akin, binibigay ko po talaga sa kanya. Sa mom mo? Yes. Talaga kailangan talaga i-value mo yung mami mo. Kasi ako, the time na meron na ako ngayon, mix yung love at saka yung pagmamahal na meron siya sa magulang niya dahil kahit malayo sila, talagang nandoon siya. So, wala!
Naiiyak ako, tissue guys, No, tissue! if it's about my mama talaga. So, yun yung mga bagay na hindi ko na mapaparanas pa sa kanya. What are the values that, sa lahat na experiences mo in life, what are the values that you can share and give to your fans, your audience, and of course, mga audience din at mga supporters ng Jewel Fair? Naiiyak tuloy ako, I remember my mom. Totoo talaga, di ba? Iba talaga ang impact ng magulang natin sa atin. Totoo. Yung unang bigay ko sa mom ko, gantong yung itsura. Ang tawag natin dyan, pear shape, hindi Pear teardrop. shape, hindi teardrop. Sabi mo, pinaiyak mo na ako dyan. Pero yun, ano ba value? Ang value talaga Na ma-share. share ko sa kanila is- ang dami mo na na-experience, na-lock-in ka na sa PBB, di ba? So, Akala ko sang lock-in. na-lock-in na-lock-in sa PBB, so yung authenticity and all that, your content creation, and you've been through a lot, di ba? Ang dami mong pinagdaanan. So, ano yung ma-share mo sa kanila talaga na Ang masasabi ko with lang their talaga, experiences? be kind all the time. Wala kang pipiliing wala kang pipiliing oras at saka place kung saan magiging mabuti ka. Ako kasi before, lagi ako sinasabihan na talo ka pag mabait ka. Lagi sinasabi sa akin na, may mga certain chances or situation na dapat hindi ka mabait, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Which is true for some people. Kasi, but that will never work for me. Yeah. Kasi ako, pag hindi puso yung ginamit ko, hindi ko may-feel na tama siya. Parang ako din mag-suffer pag hindi puso yung ginamit ko. So ako kahit ilang beses lang ako sabihin na talo kapag ka naging mabuti ka, hindi ako naniniwala. Kasi naniniwala ako na argabyado ka man ngayon, what if yung pagiging argabyado mo, pagbibigay mo yun sa ibang tao para sila na muna ngayon? Then, for sure in the future, di nakakalimot ang Panginoon. Yes. Babalik at babalik sa iyo yung kabutihan mo. Never kang magiging argabyado pag naging mabuti ka. Yes. And kaya ka ngayon, ito naman talagang ating PBB. Big winner talaga. Pang-winner na winner talaga. At saka kahit gaano ka, ilang beses kang saktan ng mundo, ilang beses kang mapunta sa dehado ka, babawi yung Panginoon sa'yo. Yun po talaga yung pinaniniwala. Totoo yan. And I also believe that. Lahat ng kung ngayon yung Gina Jewels, si Jewel Ferry ngayon, same thing with Miss Mika, ang daming pinagdaanan, parang marami kayang talagang learnings na ma-share sa lahat ng tao, and always be kind and humble. And one day, it will all make sense. Everything na pinagdadaanan mo, good and bad, it will all make sense. Yes. And thank you, Miss Mika, for sharing. At least nakilala ka namin, kahit paano, much more pa, in the deeper level pa, yung nalaman natin kay Miss Mika. And thank you so much Thank you for the po. opportunity na makaharap talaga kita and for visiting us here in Ito Olongapo po, City. pag ganito po, nakatalikod naman. Nakatalikod. Pinapatawa ko lang po kayo. Thank you for watching. Follow us also in our Jewel Ferry series yan. At sa lahat ng social media namin, paki-follow. And also, please follow Miss Mika sa kanyang mga social media accounts. Ayan. Thank you so much. Thank you This po. is Haina, your Jewel Ferry. Can we do this Oh, together? yeah. Oh, yeah. Kasi si Mika, she's a mahika. magic. Mahika, di ba? Magic because of mahika. Can we do this together? Yes. Okay po. Yeah. One. Okay, 1, 2, 3. Thank you you so po. much.